Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang tiwala kay Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po talagang nasa kasagsagan ng kalakasan ngayon ang 2-division undisputed world champion Japanese monster na Naoya Inoue, ay sinabi pa din nga po ng ating pambato na si former IBF Junior Flyweight World Champion Milan Melindo na dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makasparing si former WBO Bantamweight World Champion General Casimero, kaya naman masasabi niya daw talaga na iba ang bagsik at lakas ng kamao ng angas ng Pinas. Paliwanag ni Melindo na kumukuryente daw kasi talaga yung suntok ni Casimero, kaya naman kung sakaling magtuos umano si Casimero at Inoue, ay kailangan lang daw talagang makatama ni Casimero, at pag nakatama daw ito ay tapos na agad ang laban. Narito po ang buong naging pahayag ni Milan Melindo. Malakas daw ba si Jonel Casimero, aka Cuadro Alas aka Angas ng Pinas, dahil naka-sparring ko na siya doon sa Omega boxing gym at saka doon sa Ala noon. 2 beses na ako naka-sparring sa kanya noon at doon sa Omega. So ang masasabi ko lang po sa ngayon, napakalakas ni Casimero. So naka-sparring ko rin secretly si Filipino Plus Donare. Masasabi ko talaga na ibang-iba si Cuadro Alas, iba yung suntok niya kasi naka-super defense ako. At ang ginagawa niya kasi gusto niya maging entertaining yung yung sparring namin. Kaya kasi naging vlogger din siya. So pinapakita niya talaga na todo yung suntok niya. Yung suntok niya talaga ay kumukuryente. So kung hindi lang talaga ako magaling sa depensa, malamang may paglalagyan ako. So tiwala lang po. Basta makatama lang po si Cuadro Alas kay The Monster. Yun, tapos ang laban. Kasi magaling mag-follow up si Jonel Casimero. Yun lang po. Yun lang po. Hindi ko sinabing siya mananalo agad. Lalabanan pa po yan. Okay? Sa kabilang banda naman mga idol ay tila nahaharap nga po ngayon sa isang malaking problema ang current WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay nagbigay ng offer ang Top Rank Promotions ni Bob Arum na $15 million o mahigit 845 million pesos kay Stevenson para sa loob ng 5 laban. Subalit hindi nga po ito tinanggap ni Stevenson sa dahilan na naniniwala ito na mas mataas pa ang kanyang halaga kaysa sa alok ng Top Rank. Subalit ang problema nga po ngayon ni Stevenson ay dahil walang mga bigating promoters ang gustong kumuha sa kanya dahil sa nakakaantok na fighting style nito. Prangka na pong sinabi ng Matchroom Boxing promoter Eddie Hearn na hindi daw siya interesado na kunin si Stevenson kasi wala daw itong karisma sa mga fans. Kaya naman malulugi lang daw siya dito. Habang ang nangako sa kanya na kukunin siya na si Floyd Mayweather Jr. ay hindi din nagpaparamdam sa kanya. Bukod dyan ay ang Golden Boy promoter Oscar De La Hoya naman ay sinabing hindi daw siya interesado kay Stevenson kung hindi nito babaguhin ang kanyang fighting style at mananatili itong walang pakialam sa mga fight fans na nagbabayad ng ticket sa venue para lamang mapanood siya. Shakur Stevenson, you're a free agent, you're a great fighter, great talent, but not for me. I believe that when somebody says you're not fighting for the public, I cannot promote.